niya, dahil binenta mo rito sa supermarket ganitong price, meron siyang option na mamili sa ibang supermarket. Tama. Kung ang pinag-uusapan po natin Sumagot dito, ka muna, tama o hindi? Ba't tayo mo sumagot? tayo po kasi as captain. Hindi, sasagot ka muna. Opo. Tinatanong lang, napakasimple. Pumunta siya sa supermarket, ito yung presyo. Pumunta sa B and C, ito yung presyo. Makakapamili siya, di ba? Madam Chair, ba't hindi siya makasagot? Opo, Okay. sa example niyo po. Okay, kaya kita tinatanong ng ganun. Sa kuryente, hindi siya kami makakapamili. Wala kaming ibang pupuntahan. Isa lang ang supermarket. Kung magulo ang daan, hindi tayo bibitiw. Sa luha at sa galit, may puso pang aawit. Bumangon ka, bayan ko. May I just be allowed to present on the system laws to save on time, and so I can devote the 5 minutes to correcting some misimpression as regards system laws. Can we go to slide 8? Yung system laws po, hindi ito bayad para sa kuryenteng hindi naman nagamit. Ito po ay bayad para dun sa gastos nitong kuryente na ito na generate, dineliver through the transmission wire at nakarating sa distribution utility, pero because of the technical and non-technical losses that are allowed under 7832 to be recovered, sila ay hindi nakakasama doon sa kilowatt hours on which nai-imposean nung kaukulang generation and transmission charges. So, kalintunan po ito, halimbawa, nagnenegosyo kayo, bumili kayo, nag-wholesale kayo, bumili kayo ng 1,000 isda, bangus, isang banyerang bangus. Ang gastos nyo, 8 piso kada ulo ng bangus. Ang kabuang gastos nyo ay 8 pesos kada ulo ng bangus. Pero dito sa banyerang nakuha nyo, hindi lahat yan, hindi naman 1,000 bangus ang may bebenta nyo. Kaya, halimbawa, 5% niyan ang hindi nyo talaga mabebenta dahil bilasana o sirana o maaring kinupit ng tindera nyo. Ito po ang kabuang 1,000, halimbawa may 5% na nawawala or na hindi nyo na ibebenta, 950 lang talaga ang kabuuan na inyong nabebenta. Kung kayo ang magbebenta nito at gusto nyo balik puhunan lang yung 8,000 na inyong ginastos para doon sa 1,000 na bangus na yan, magkano nyo ibebenta? Definitely hindi 8 yung original na per unit price. Isasama nyo dito yung spoilage. Diba? In manufacturing, kasama yan. Kaya kung ang may bebenta nyo lang kandidad, per unit cost niyan ay hindi 8, but 842. Yung 0.42 na yan, yan po ang sumasalo doon sa gastos ng system loss. Ngayon, bakit hindi na lang distribution utility ang sasagot nito? Ang distribution utility po, hindi yan ang negosyo. Ang kanya pong negosyo ay yung maghatid ng kuryente sa pamamagitan ng mga linya na ipinapatayo niya. Ngayon, kaninong negosyo ito? Sa generation company. Kaya nga, ang distribution utility, pinapass through lang yan. So, dun po sa mga komento na dapat ay sagutin niya ng distribution utility, yes, merong portion yan ang ipinasasagot ng batas sa distribution utility. Kasi lumabis na doon sa itinakdang system loss cap, yung gastos na na-incur niya for its actual system losses. So, yan po ang nature ng system loss, kaya't mayroon tayong charge para mabawi yon, yung gastos na yon. Ang bumabawi ang distribution utility, pero ibinabayad din niya yan sa generation company at sa transmission company kasi nga po ito ay pass-through charges. So, Chair, yes po. nakuha na natin ang ibig mo sabihin. Kahit na simplistic yung example mo, susundan kita ron eh. Ang example mo ay isang banyera ng bangus. Okay? So dahil sa mga merong loss doon, maaaring kinupit ng tindera, o kaya biglang kahit na yung bangus ay hilado na, pero lumundad pa rin. Ano? Palagay mo lang, ganun na nangyari. Ito yung mga factors na kaya kailangan makuha mo yung loss, yun ang sinasabi mo. Okay. Sa mga kapatid, yung banyera ng bangus na yon, kasama ng loss na yon, binenta mo sa supermarket A. Dahil siya na yung magdi-distribute. Tama? Yung generation, nasa sa'yo na, binenta mo sa supermarket A. Yung consumer ngayon, meron siyang option. Pupunta siya sa supermarket B o kaya C. Bakit kanya mas mataas yung bangus dito sa supermarket A? Pumunta siya sa B, medyo mura ng konti, ng 150 for example, or 1 peso, o kaya sa supermarket C, mas mura din. Doon siya bibili. Tama? Ito pong system, Sagot ka muna. Siyempre, may option yung consumer. Kung makita niya, dahil binenta mo rito sa supermarket ganitong price, meron siyang option na mamili sa ibang supermarket. Tama?
Kung ang pinag-uusapan po natin Sumagot dito, ka muna, tama o hindi? Ba't tayo mo sumagot? tayo po kasi as captain. Hindi, sasagot ka muna. Opo. Tinatanong lang, napakasimple eh. Pumunta siya sa supermarket, ito yung presyo. Pumunta sa B and C, ito yung presyo. Makakapamili siya, di ba? Madam Chair, ba't hindi siya makasagot? Opo, Okay. dito sa example niyo po. Okay, kaya kita tinatanong ng ganun. Sa kuryente, hindi kami makakapamili. Wala kaming ibang pupuntahan. Isa lang ang supermarket. Tama o hindi? Opo, sumagot ka. Oh, yun ang problema eh. Huwag din yung gagamitin yung ibang perishable commodities. Pumunta ka sa isang supermarket, meron daga na kumakain sa mga produkto. It's a loss. Pero ang mga nagnanakaw doon, nangyayari yun everyday. It's a loss. Hindi lang mga outsiders, maring yung sarili mong nagtatrabaho doon, nagbubulsa. So loss lahat ito eh. Yung supermarket, yung loss na yun, hindi niya ipapataw doon sa prevailing price ng kanilang produkto. Kasi yung consumer has the option to go to other outlets. In the case of electricity, Madam Chair, wala silang option eh. This is our problem. Kaya pinipilit ko kanina, and I thank you very much, Attorney Juan, nung sinabi mo, yung system loss, as you said, is an inherent operational characteristic. Inherent talaga ito eh. Hindi mo mayaalis na mayroong mawawala. But this inherent operational loss is already admitted. It is known to all stakeholders bago kayo nagpasya na gumawa at mag-distribute ng kuryente. So it is a legitimate business risks that every industry should recognize. Ba't naman ang energy sector lang hindi nagre-recognize ng risks? Lahat ng industries have risks. Maski insurance company who cover for risks, meron din silang risk. Ito yung problema na madali naman nating intindihin, madali naman nating gawa ng paraan. Eh di amend natin yung Republic Act 7832, ganun lang kasimple yun eh. Let's remove the system laws. As simple as that. Isang maliit na amendment lang ang gagamitin mo doon. And one thing more, Madam Chair, tingnan mo na lang yung universal charge. Tama yung sinabi ng chairperson. Yung universal charge, nandun, in order for us to bankroll certain areas na kailangan lahat sila ma-electrify, lahat makakita ng liwanag. Tama naman yun. That's not the objective of the government. Pero naglalaban sila ng feed-in tariff, NJAP. Kasi yung feed-in tariff is supposed to capitalize the government's program para sa ganun, mas marami tayong renewables. Kung marami tayong renewables, gagamitin sa lahat ng lugar ng ating bansa, o di ba bababa yung universal charge? Kasi, hindi naman, at some point in time, yung universal charge, bumababa hanggang sa eventually mawala na. If we succeed on the renewables. Ang problema, sinasabi lang natin, by 2030, ganyan eh, puro forma, by 2030, parang 40% yata, Madam Chair, renewable na tayo lahat. By 2040, 50% ang renewable. So, Diyos ko, hindi naman tayo papunta dun eh. So, magano tayo, ito yung problem. Sabi ko nga po, ulitin ko, Madam Chair, Korte Suprema na po ang nagsabi, any expense incurred by the distribution utility which did not inure to the benefit of the consumers is unjustified and inequitable. Which part of that sentence is not understood to everyone? Madam Chair, kaya nang sabi ko, yung distribution utility ay hindi engaged sa pagnenegosyo ng pag-generate ng kuryente. Tama po, kaya kaya hindi yan nga nakasama dapat sa kanyang tanggalin na lang natin. personal expenses. Kaya hindi siya hiningilin ng Meralco. Kasi kung wala na siya, hindi na recognize, hindi naman hiningil ang Meralco. We're not blaming anybody here. Ang pinag-uusapan, saan ang gagaling yung system loss? Sa generation lang naman, tsaka sa transmission eh. If you do not recognize that, walang kukolektahin ng Meralco. Problem solved. Kung magulo ang daan, hindi tayo bibitiw. Sa luha at sa galit, may puso pang